Tayo manalangin. O aming Diyos, na buhay at makapangyarihan sa lahat, samahan niyo po kami sa aming pagsamba at pagpupuri sa umagang ito. At ang inyong pangalan na patuloy namin itanghal at dakilain. Nawagin niyo man ang Espiritu mangusap at manguna sa aming mga puso at sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
atin bilang tao, bilang kapatid at kapwa. Mga bagay na naghihiwalay sa atin sa iba, marami tayong nagagawa, nagsasabi, naiisip na hindi para sa kabutihan ng iba. Dahil dito, nagkakasala tayo, lumalayo tayo sa wangis na ibinigay sa atin. Alalahanin natin ang sinabi ng apostol. Kung mayroon sa inyong nag-aakala na nakahihigit siya sa iba, gayon hindi naman. Nililin lang lamang niya ang kanyang sarili. Dapat suriin ng bawat isa ang ginagawa niya. At kung mabuti ang ginagawa niya, magalak siya. Pero huwag niyang ikukumpara ang sarili niya sa iba. Dahil may pananagutan ang bawat isa sa kanyang ginagawa. Halina, buong kapakumbabaan tayong mag-umpisal sa paanan ng Panginoon. Gumawa tayo ng isang sandali ng matahimik na pangungumpisal. Hindi nagtatali ang Diyos. Sino man nakahandang tumalikod sa kanyang mga kasalanan ay makaaasa sa kapatawaran kaloob ng kamatayan ni Kristo Jesus sa krus. Lumipas na ang dating mga bagay. Tayo ay nagtatamasa ngayon ng bagong buhay. Tanggapin natin ang pagpapatawad na kaloob ng Panginoon na may kalakip na kapayapaan. Tayong lahat ay mapatian at pagkamayan habang inamin po natin ang ito ang araw o this is the day. Ito ang araw na nagawa ng Diyos, Ay masaya at purihin siya, My
Ida Pecado. May 6 po si Maria Liza Mendoza. May 7 po si Pastora Ina po. May 17 po si Sister Alice. Okay. Sa May ngayong araw po mismo si Sister Thea. Happy birthday. So sa May 21 po si Brother Rico Mangga. Po sa ating lahat. Good morning. Ayan, announce ko lang po yung darating po natin BCS. Bukas na po mag-start siya. Then, meron na po tayong mga sponsor for snack for Monday hanggang Friday. So, sa Monday po, si Elder Ime. Sa Tuesday, si Micah. Wednesday, Ignacio family. Sa Thursday, si Sis Eliza. Sa Friday, si Brother Dustin. So, naghahanap pa po kami sa graduation na mag-sponsor. Sana po, meron pa po. Then, naghahanap rin po kami, baka may hahabol po na teacher for kinder or younger. Then, pwede naman po kayong mag-inform sa amin kasi ready to, magtuturo na lang po. Kasi yung mga materials, yung mga manual, naka-ready na po yun. Sinet up na po natin ng first day hanggang last day. So, magtuturo na lang po. Kaya kung sino po yung gusto po na for kinder na teacher or mga assistant, pwede pong magsabi, magpahabol. And then, yung oras pala ng BCS bukas is 9 a.m. Start po tayo ng 9 hanggang 11. Pag kinder naman po, lang naman po, mga ilang minutes lang naman po yun kasi pag mga bata, hindi po sila sanay sa sobrang haba ng oras. Kung meron po kayong mga anak or pamangkin, kapatid, pwede po papuntahin dito bukas, 9 a.m. ang start po. Then yung graduation pala, sa Sunday po natin gaganapin yon kasi every Saturday po dapat ang graduation ng BCS. So gaganapin natin ng Sunday ng hapon, mga after service po, mga 1 p.m. Ay mga 3 p.m. pala kasi mag-prepare pa po. Opo. Tapos sa sa Saturday, hindi po magaganap yung graduation kasi may mga activities po yung sa mga for CRO natin and then yung natin, si Pastor. So, yun lang po. Then mamaya pala, magpapa-special offering din po kami para po madagdagan po yung budget po natin sa graduation. Or graduation na lang po. Yun po yung pinipray po natin na sana madagdagan. Thank you po. Pagpalang umaga po mga kapatid. Good morning.
Tayo po ay papasalamat sa Panginoon sa panibagong buhay na sa kanyang pinagalaw sa atin. At tayo po ay nasa ikatlong linggo na sa buwan ng Mayo. Tama po ba, mga kapatid? Ano? At sa ikalimang linggo naman sa pagkabuhay ng maguli o 5th Sunday in Easter Tide. At hindi po pinagdiriwang ang Mississippi Anniversary Month. Ano? At kaugnay po ng ating celebration, sa darating po ng May 24, this coming Saturday, ay ating pong ipagdiriwang ang 15th anniversary ng Middle Luzon Jurisdiction o MLJ, na kung saan ang ating pong konferensya ay bahagi nito. No? So, saan po ba ang sabog ng MLJ, mga kapatid? Yung southern part ng Nueva Ecija, down to Tarlac, Pangasinan, Pampanga, Zambales, Bataan, Bulacan, NCR, and Northern part ng Cavite. No? So, sa darating po na Sabado, magkakaroon po ng pagtitipon. Ano? Ang ating pong ang ating jurisdiction. At ang inaasahan po yung ating konferensya na magpadala dito. Ano? In fact, ang inyong lingkod po ay naatasan para po tiyakin ang gawain dito. So, automatically po kami ng ating kapatid na Venus ay part dito sa mga komite. Ano? Pero may meeting po kami bukas. Kung sino po as para sa inyo po ay nasa 50 pa lang yung participants po natin doon sa mga sasakay sa bus. Ano? So, meron pa po tayong slot. Ano? Kung meron pong interesado sa inyo na sumama, ay makipag-ugnayan na po sa akin. Okay? Whole day event lang naman po ito. Pero meron po tayong 300 pesos na share. Ano? Para po sa pamasahe. Okay? So, murang-mura na po yun kasi Pampanga po yung ating magiging venue. So, ano po ba yung purpose natin dito? Una-una, makamit natin yung ating mga kasama sa ating jurisdiction. Ano? Pangalawa po ay maka-fellowship sila. At mabigyan po natin ng daan yung celebration ng 77th anniversary ng ating simbahan sa May 25 naman. Ano? So, ito po ay parang culminating activity na makakasama po ang bawat isa para po sa ating celebration ng 77th anniversary sa May 25. Yan. Kasi magdiriwang po ng 77th anniversary ang United Church of Christ in the Philippines sa May 25. Po. So, ipanalangin po kami at naman maging magbunga at maging matagumpay po yung ating gawain sa darating na Sabado. Po. Ikalawa po, ang araw po ito ay ating itinakda para po sa ating paghahalal ng mga mamumuno sa ating iglesia. No? So, mamaya po, ay pamimigay po na nomination form ng ating kapatid na Venus. Sapagkat ang ating pong council chairperson sa katawan po ng ating kapatid na Grace ay dumating na po sa kanyang full term. Ano? So, kinakailangan na po nating bumoto ng ating pong magiging council chairperson. And then, magmamata pa po yan mamaya. Basta, ang mga malinaw po na kailangan nating fill in, yung chairperson, council chairperson, yung ating pong treasurer, yung ating pong president na si UCM at CWA, hindi mo natin gagawin ngayon yan. Ano? Sa susunod po na Sunday siguro, sa kami-kaniyang mga CROs. Ano? Pag-iwalayin po natin yung pagboto dyan, makalalakihan at kababaihan. Ano? And then, ano po ba yung ating ano pa? Slot? Events? Chairperson, treasurer? Tingnan. So, okay. Yung financial secretary natin po ay ang alam ko na signify pa ng ating kapatid na bigyan. Ano? So, ganito po kasi yan mga kapatid. May mga ilang posisyon po sa ating konsilyo na sumagat na po dumating na sa pinaka-peak na kanyang maximum term na tinatawag. Ano? So, para po mabigyan ng iba ng pagkakataon ng makapanguna at makapatid,
ay ino-open po natin ito sa bawat isa. Ano? At batay naman po sa ating pag-i-screen, ay may mga members naman po tayo na qualified para ho ipitin itong position na ito. Okay? So, ibibigay na po doon natin ito, ating Venus ngayon. Nomination form naman to eh. Okay, pwede na ho natin ipamigay ito sa bawat isa. And then mamaya po, kukulong po din natin. At before o after po ng ating closing hymn, doon po natin gagawin ng election. Paano po paraan ng election mga kapatid? Bibigyan kayo ng parang ganito, parang ballot box or tawag po dito? Election form. Okay? And then, nakalagay po dito yung iba't ibang mga position na ating iboboto. I-announce po namin ng ating kapatid na Grace at kapatid na Venus kung sino-sino po yung mga nominees o yung pong inyong mga pinili. So ngayon, hindi pa po tayo boboto ha. Nomination pa lang po yung ating gagawin. And then mamaya po yung actual nating election. Okay? So at least po mga kapatid, ay mamay po natin yung particular na bilang kasi depende mo mamaya, bibilangin po natin kung sino yung pwedeng makaboto. Ano? Ngayon, sa bahagi po ng mga kabataan, ang idea po sa talaga is 12 years old pataas. Ano? Yung pong sumailalim na rin sa tinatawag nating confirmation class. Kaya lang, hindi ko natin na-screen yan. Pero, alam niyo naman siguro kung kayo ay nagkumpil na. Ano? So kung hindi pa, hindi mo muna natin pabubutuhin yung mga yon. Ano? Ikalawa po, may tinatawag po tayo mga regular and associate members. Pag sinabi natin regular member, baptized in UCCP Pasay. Okay? And sisimba po dito. At meron naman po tayo tinatawag na associate members which came from the other local churches na nagsisimba na po dito sa ating iglesia. Okay? So ito po ay challenge pa rin sa atin ngayon dahil wala po talaga tayong actual na record. Ano? Para po pagbatayan na ganitong status ng membership. Ang basis lang po natin yung mga nagsisimba o yung mga worshipers po natin. Okay? Batay po dun sa inyong attendance dito sa ating simbahan. Okay? Dahil kapag inanuho natin, screen po natin yung status ng inyong membership, kukulangin po tayo ng oras. So, magiging basis po natin dito yung inyong frequency ng pagdalo sa ating pananambahan. Okay po kayo mga kapatid? Ano? So, again, sa mga bata, kapag hindi pa sumailalim pa sa tinatawag natin confirmation class, hindi pa po natin mabibigyan ng balota para po bumoto. So, ito po ay in secret form. Hindi po ito taasan ng kamay. Secret ballot po ito. Okay? At isusulat po natin yung mga pangalan ng ating iboboto mamaya. So, i-announce naman po natin kung sino-sino yung mga nominees po natin. Okay? So, pwede na natin bigay, Ati Venus. Katulog na lang po. Sige, thank you. So bago yan, Ate Venus, karagdagan lang po doon sa ating BCS. So ang ating pong tema para sa taong ito ay SINAG. Ito po ay mula sa ating conference CEN. Hindi ko muna natin inadapt yung galing sa National Council of Churches in the Philippines sapagkat ito po yung recommend sa ating mga local churches sa ngayon. At ako po ay nananawagan sa ating mga teachers and staff na tayo po ay dapat nandito na ng alas 8:30 ng umaga. Okay po? Kasi ang mga bata, maaga po yan dumarating. Mahirap naman na umaunahan pa tayo ng mga bata. So pakiusap ko po at least sa 8:30 ng umaga nandito na tayo. Meron po tayong short devotion, 10 minutes. Mag-a-assign po tayo ng mga devotion leaders bago tayo magturo. Okay po ba? And after po ng pagtuturo, magtitipon po ulit ang mga teachers and staff for evaluation. Okay? So ito yung ating dapat maging practice every BCS.
And karagdagan po doon sa sinabi ng ating kapatid na Joy, supposedly nga po dapat Sabado po natin gagawin yung graduation, ay ginawa po natin Linggo, kaya nga po may gawain po ang inyong lingkod doon po sa Pampanga. So sama ko natin sa panalangin po yung kaayusan at maayos po at makabuluhang BCS para po sa tao. Sige po, kapatid na Venus. Karagdagan lang po, para makilala, siguro nakilala pero hindi pa ano. Yung mga officers, tawagan ko lang yung dating officers. Ang ating council chair ay si Grace Ignacio. Kayo. Ang ating vice chair, si Thea Tiburcio. Ang ating secretary, Giselle Ignacio. Treasurer, Vivian Moreno. Financial secretary, treasurer. Auditor, Malo de los Reyes. Ang CEN ay si Mary Joy Umbao. Sila yung mga anak ako po. Yung iba doon, pwede rin yun silang i-repeat o ibalik. Pwede rin yun silang ilagay sa iba. So, pwede nyo ilagay sa council. So, pwede rin siya kung saan yung gusto. Pero kailangan natin ng financial secretary. Kasi wala tayong financial secretary. Ang financial secretary natin dati, nagiging treasurer. Dapat maghiwalay sila. Kasi ang duties ng financial secretary, siya yung nag-i-enter ng mga accounting ng simbahan, budget. Nag-reward ng mga church. Tapos, dapat ito siya may sa accounting. May ng accounting, yun, ang dapat sa financial secretary. Ang deacon, ang financial secretary, siya na yung automatic na board of deacon. Kasi siya yung nagboto. At ang trabaho ng mga deacons, sila lang yung taga-bilang ng offering, tapos i-remit doon sa treasurer. Yun, ang trabaho ng treasurer, taga-receive at taga-release ng pera. Kaya, bahala na po kayo kung sino yung mapupusuan nyo. Pero ang numili dito, ang ating council chair, si Chris Ignacio, ako, at saka si Pastor. Hindi nyo kami pwedeng i-nomine. Hindi nyo kami pwede kami bumoto, pero hindi kami pwede iboto. Depende kung mag-agree ang lahat na ibalik, pero hindi na kami pwede. Pamimigay ko na po. Hindi nyo po ito pwede ibigay sa iba. Ibibigay nyo lang po ito sa lumili. Kailangan nakatukit. Okay po. So, ano nga po ay malalamin mo natin yun. So, again mga kapatid, mamaya pa ho tayo mag-announce ng election. Hawakan nyo muna yan. At mamaya ho natin bibigyan ng daan. O sige, pwede na pala tayong mag-announce pag 1 minute ka na. Bibigyan po kayo ng 5 minuto mga kapatid. Para po magsulat kung sino po yung ating mga napupusuan na mamuna sa ating election. Sige lang. Pwede na sila. Pwede na kayo. Pwede na kayo. Walang ball. Hindi tayo gagamit ng automated counting machine. Kasi baka magkadayan pa. Actually, yan ang aming monitor
kasi marami po tayong mga ECM o automated accounting machine na program na. Anyway, so patuloy natin sama sa panalangin pala. Unang-una po ang ating kapatid na Tom Enero sa kanya pong pagpapalakas at pagpapagaling. Ikalawa po ang ating kapatid na Ana na kamakailan na po pala ay naraspa po. And then, naman po ay maging maayos po yung kanyang biopsy result. Okay? Sige po. So, hawakan niyo muna yan. Yan yung mga nomination forms, mga kapatid, ha? Hawakan niyo muna. Okay? So, habang kayo pinasusulat, bigyan ko pa kayo ng ilang minuto. Paalala lang po mga kapatid sa ating mga yun nga po, nananawagan pa tayo sa ating mga teachers, no? Pero kung isang nag-signify pa si Sister Liza, ang kapatid na Joy, so sabi ko sa kanya, pumunta na lang dito bukas ng 8:30 AM. Okay po? So, tantyahin po natin kung ano po yung ating magiging status. Yung pong ating mga kabataan, baka pwede na kayong magturo. No? Kasi time din na magturo na po kayo. Alam niyo ba, nung mga edad namin na tulad ninyo, natuturo na kami. Pwede na po kayo magturo mga kapatid. Nanalang po natin subukan. Ipanalangin po yan. Okay, so nanawagan din po ang aking kapatid na Noel. Baka meron daw po sa inyong merong dahon ng bayabas. Kasi po, inalagaan niya para medyo nag-LDM po siya. The series po yun. Ano po? Meron po? Yan. Meron daw. Brother Noel, meron po po. Ayan, kaya papingin na lang daw po. Ha? Ayan na mamaya. So medyo nag-revolution na yan siya. Yes po. Lahat ng nominees. Okay. dapat si... Siguro po, yung ating ino-nominate, yung mga nandito na ngayon. Meron na ba kayong ino-nominate na wala ngayon dito? Pastor, pwede kong mag-suggest? Opo. Hindi ko dito sa chair. Halimbawa kung sino yung gusto nyong i-nominate na, halimbawa si Thea, tatayo si Thea para alam ng congregation kung Yes, kasi, okay. oo. And then kung sa ano, para may lista namin kung sino. Kasi the rest hindi naman, kilala lang sa mukha pero ang name hindi. Para mas okay. Actually, yes po. Lapitan na lang po kung gusto, sinong gusto Oo. Lapitan nyo na lang po at Yan. Oo. Tama. Okay, mas okay yun. Lapitan niyo po, papirmahin niyo po. Okay. Yes po, para for confirmation. Oo. Okay po? Okay. Okay po? Malinaw na? Okay. So mamaya po before election, papatayuin po natin yung mga papakilala po natin yung mga nominees. Okay? Sige po, bibigyan ko pa kayo ng 5 minutes, ha? And do it quietly, mga kapatid. Para na lang sa classroom lang mo. Okay, meron po tayo mga announcements pa. Habang kayo go ahead and nominees. By the way, mga kapatid, ito po ang ating term ng ating mga council officers and members ay good for 1 ecclesial year. From June 2025 hanggang May 2026. Okay po? So after a year po, tayo ay
pipili uli ng ating mga magiging leaders. And atin po silang i-install sa first Sunday of June. Okay? June 1, during our communion service and worship service. Itatalaga po natin sila dito sa during our worship service. Okay po. So kung tapos na po kayo sa nominations, paki-ano nyo muna. Hawakan niyo muna yung papel ninyo. At mamaya po natin ipipresent yan. After po na natin closing in, hanggang po muna tayong uuwi. At atin po isasagawa na ang nominasyon formally at ang election. Okay po? Sige po. Tayo po lahat ay tumayo, mga kapatid, sa pagbasa ng ating po mga matayang talata sa umaga dito. Ang salita ng Diyos. Unang pagbasa mula sa aklat ng mga gawa ng mga apostol. Chapter 11, verses 11 to 18. Ang ulat ni Pedro sa iglesia sa Jerusalem. Nabalitaan ng mga apostol at mga kapatid sa buong Judea na may mga hentil na tumanggap na rin ang salita ng Diyos. Kaya nang si Pedro ay pumunta sa Jerusalem, tinuligsa siya ng mga kapatid na naniniwalang dapat puliin ang mga hentil. Bakit ka pumasok sa bahay ng mga dito ning hentil at nakisalo pa sa kanila? Tanong nila. Kaya sinalaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari. Ako'y nasa lungsod ng Joppa, at nananalangin ng magkaroon ako ng isang pangitain. Mula sa langit ay ipinaba sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulot. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon at ang iba't ibang uri ng hayop, lumalakad at gumagapang sa lupa, mababangis at mga lumilipad. Pagkatapos ay narinig ko ang isang tinig na nag-utos, Pedro, tumayo ka, magkatay ka at kumain. Subalit sumagot ako, hindi ko magagawa iyan, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang marumi o di karapat-dapat kainin. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. 3 ulit na nangyari iyon, at pagkatapos ay hinila ng pataas sa langit ang lahat ng iyon. Nang sandali rin iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo sa akin buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na sumama ako sa kanila kahit sila'y mga hintil. Sumama rin sa akin ang 6 na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel nakatayo sa loob ng bahay at sinabi raw sa kanya, magpadala ka ng mga sugo sa Joppa at ipasundo mo si Simon na tinawag ni Pedro. Ipapahayag niya sa iyo ang mga salita na kailangan mo upang ikaw at ang iyong sambahayan ay maligtas. Nagsisimula lamang akong magsalita ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo gaya ng nangyari sa atin noong una. At naalala ko ang sinabi ng Panginoon, si Juan ay nagbabautismo sa tubig. Ngunit babautismohan kayo sa Espiritu Santo. Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin noong tayo nananalig sa Panginoong Jesucristo, sino ako para hadlangan ng Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagtutuligsa at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Sabi nila, kung gayon, ang mga hintil man ay binigyan din ng Diyos ng pagkakataong magsisi. At tumalikod
maglikod sa mga kasalanan upang mabuhay. Ang salita ng Diyos, salamat sa Panginoon. Sagutang pagbasa mula sa awit 148. Purihin ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon, kayong mga nasa langit. Purihin ninyo siya, kayong lahat ng kanyang anghel na huguniya sa langit. Purihin niyo siya, araw, buwan at mga bituin. Purihin niyo siya, pinakamataas na langit at tubig sa kalawakan. Lahat ng nilalang ay magpuri sa Panginoon. Sa kanyang utos silang lahat ay nalikha. Inilagay niya sila sa kanilang hinalalagyan at mananatili roon magpakailanman, ayon sa kanyang utos sa kanila. Purihin ang Panginoon, kayong nasa mundo, malalaking hayop sa karagatan, sa lahat ng nasa kalaliman ng dagat. Mga kidlat, ulan na yelo, niebe, mga ulap at malakas na hangin na sumusunod sa kanyang utos. Mga bundok, mga burol, mga punong kahoy na namunga o hindi. Lahat ng mga hayop, maamo, mailap, mga hayop na gumagapang at lumilipad. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong mga hari, mga pinuno, mga tagapamahala, at lahat ng tao sa mundo, mga kabataan, matatanda, at mga bata. Ang salita ng Diyos, purihin ang Panginoon. Pili mo tayo para sa pagbasa mula sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay Juan, kabanata ng 3, versikulo 31 hanggang 35. John chapter 13, verses 31 to 35. Ang bagong utos. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayon luluwalhatiin na ang anak ng tao at sa pamamagitan niya ay luluwalhatiin ng Diyos. At kapag luluwalhati na ang Diyos sa pamamagitan ng anak ng tao, ang Diyos naman ang luluwalhati sa anak at ito'y gagawin niya agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo kung makakasama. Hahanapin ninyo ko. Ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon na sinabi ko noon sa mga Hudyo, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon, magmahalan kayo. Kung paano mo kayo minahal, ngayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Tayo mong lahat ay pinagpala ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Ang salita ng Diyos ay mayaman, maring iturlas na tunay. Kung sa kaisipan
salamat sa Panginoon sa panibagong buhay at lakas na Kanyang pinagdalob sa atin upang magpatuloy sa gawain ng paglilingkuhan. Kumusta po ang ating nakaraang national elections, mga kapatid? Nawa po ay nakaboto tayo ng maayos. Marami ng iba sa atin ay nalulungkot dahil hindi po nanalo ang ating mga kandidato. Ang iba naman ay masaya dahil sila ay nanalo. Ano pa man ang bunga ng nakaraang halalan, ay malinaw po na may ilang bagay po sa mundong ito na kinakailangan natin bigyan ng pansin, lalo tigit kung paano natin mapapaunawa ang tunay na kahulugan ng pagbabago. Sa mga kapatid po nating mga Romano Katoliko, meron na silang bagong leader. At nung nakaraan nga pong 2 weeks ago, ay ginanap ang kanilang conclave. At mula po sa conclave, sila po ay pumili at nagalaan ng kanilang bagong leader. Sa katarungan po ni Pope Leo IX. Tayo po isang mandaling manalangin, Panginoon. Kami po ay nananalangin sa oras na ito na inyong kami samahan at gabayan at patuloy na ihayag ang inyong dakilang pangalan. At patuloy namin mapagnilayan ang inyong buhay at banal na salita. Nawa, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu mangunat mangusap sa bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat din po sa ating kapatid na Becca at Thea. Ang kapatid na Joy na nag-prepare po ng ating BCS area sa taas. Marami po tayong mga gamit dito sa simbahan na kinakailangan na po natin i-dispose. At pwede naman po natin ibenta yan sa junk shop para hindi sayang. Nangangulugan po na sa bawat yugto ng ating buhay, may kinakailangan na po tayong i-let go, iwanan, at kinakailangan po nating harapin ang panibagong yugto ng ating buhay. At ito marahil po ang isa sa mga nais pong ipaunawa sa atin sa umagang ito. Sa bawat pangyayari sa ating buhay ay merong nakalaang panahon. At nung nakaraang Lunes nga po, tayo ay pumili ng ating mga magiging tagapanguna. Bagaman yung ibang mga grupo po ay nagko-question pa kung ano yung validity ng ating pong mga leaders. Wala na po tayo magagawa doon sapagkat sila ay pinroclaim na ng Commission on Elections as a legitimate and valid na mga tagapanguna ng ating bansa. From senators, governor, hanggang sa ating mayors at sa ating local councilors. At masasabi po natin mga kapatid na ang pagpili sa mga leader ay kinakailangan po ng tinatawag nating discernment. Ito po ay isang gift na hinihingi natin sa Diyos upang piliin ang tama at mga mali. Pag sinabi ko natin discernment, ito ay pamamaraan ng Diyos upang makita natin ang tama sa mali. At hindi po lahat ng mga mananampalataya ay nagkakaroon ng ganyang gift. At kanina nga po sa ating Sunday School, tinalakay po natin ang pamamaraan na nangyari po sa panahon ni Propeta Samuel. At kanya pong pinalalahanan ang hari na huwag siya magpadala sa tinatawag po natin bribery o suhol. Ngayon, ang pagtalos o tinatawag po natin discernment ay kinakailangan natin hingin sa Diyos. Sapagkat ito ay pamamaraan upang malaman natin kung ano ang tunay na nilalaman ng ating puso sa pagpili ng ating magiging tagapanguna. Hindi lang siya ay ating kakilala o personal na kaibigan. Hindi lang siya ay dahil ma-influensya o meron ng pangalan.
kundi ano ba ang kanyang karakter? Ano ba ang kanyang nagawa? Ano ba ang kanyang commitment, ang kanyang puso sa paglilingkod sa kapwa? Noong nakaraang linggo po ay ating ipinakita yung mga karakter ng ating pong mga pipiliin. May narinig po ako, Pastor, meron pa kayong mga ganyang mga kandidato? Parang wala na, Meron pa naman. Yung ilan sa kanilang mga katangian. Hindi ko natin mahahanap talaga yan sa isang kandidato sapagkat meron po mga kalakasan at kahinaan ng bawat tao. Subalit sa tingin ko po, ang kinakailangan nating bigyan ng daan sa ngayon ay ang mga tao na mayroong puso para sa pagbabago. At nangyari po yan sa siyudad ng Pasig. Parang sabi natin, imposible na mangyari yan sa ating bansa. Pero nangyari po yan sa siyudad ng Pasig sa katauhan po ng kanilang butihing mayor na si Mayor Vico Soto. Ay talaga namang binabati po natin ang kanyang leadership at ang kanyang intention, yung kanyang puso na magkaroon ng pagbabago sa kanilang syudad. Kayang gawin ng isang syudad po sa ating bayan. Kayang gawin din ito sa buong bansa. Ang ating naman pong binasang talata mula sa umagang ito ay mula po sa Ebanghelyo ni Juan. At nagpapahayag po ng tinatawag nating bagong utos mula sa ating Panginoong Kristo. Pag sinabi po natin utos, ano po ba ang unang pumapasok sa ating mga isip? Yung nung bata po ako, madalas ako po'y utusan ng aking ina upang bumili sa tindahan. Ngayon po, ang mga bata, pag inutusan mo, pahirapan. Lagi po sinasabi, wait lang. Yan. Nakalimang sabi ka na, hindi ka pa rin pakikinggan. Samantalang nung panahon po namin, pag ikaw ay inutusan, agad-agad kung anong ginagawa mo, dapat sumunod ka. Kundi meron kang palo. Naalala ko nun, nung ako po ay hindi sumunod sa utos ng aking nanay, ay napalo ko talaga ako. Pero meron po akong ginawang paraan. Yung pong mga libro ng tatay ko kasi makakapal. Parang ganito po, hardbound. So, nung alam ko nang papaluin ako ng nanay ko, nilagay ko po sa puwet ko. Nung pagpalo niya sa akin, nagtataka siya, bakit hindi ako tinatamlan at bakit parang malakas yung tunog ng aking puwet. Hindi pala meron na akong pangharang. Isa hong bagay na kinakailangan maging katangian ng isang mananampalataya ay ang tuwirang pagsunod sa utos. Subalit, sabi ko nga kanina, kinakailangan natin ng discernment. Hindi naman tayo susunod sa maling utos sa atin. Kailangan nun natin ng pagtalos o ng discernment upang sundin ang nararapat na utos para sa atin. Hindi naman tayo susunod sa maling utos Tama po ba? Susundin natin ang tamang utos. At malinaw po na ang ating Panginoong Hesus ang nagsasabi ng kanyang kautusan. At pag ang ating Panginoong Hesus ang nag-utos, wala tayong dapat pagtanggi. Simple lang po ang sinabi ng ating Panginoon. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Para po sa atin ito po ay parang madali lang, pero napakahirap gawin. Paano po natin mamahalin ang isang tao? Unang-una, kung hindi siya aabot sa ating pamantayan o standards. Pag nagmahal po kasi tayo, dapat may mga kondisyon. Mamahalin kita kung ganito ka. Mamahalin kita kung may pangalawa kang rekisito sa standard, etc., etc.
Sa pamantayan po natin bilang mga tao, hindi agad-agad natin tinatanggap o minamahal ang isang tao kung hindi po aayon sa ating pamantayan. Kailangan mo nang umayon sa ating standards. Kaso may mga tao po na mataas ang standards sa buhay. No? Okay sana kung yung standard na electric fan eh. Meron ba bang standard electric fan yan? Meron pa naman, ano? Kaya lang China na ho yata ng materials. Local na. Pero matibay ho yan. Ano ho ba ang pamantayan ng tao? Kinakailangan favorable sa kanyang sarili. Yung meron po siyang makukuha. Yung meron siyang mahihita. Ika nga po. At magiging favorable sa kanya, yung magiging course of actions. Pag hindi favorable sa akin yan, bakit kita mamahalin? So dapat ako rin ay merong pakinabang. Yan. So mamahalin kita, pero meron akong pakinabang sa'yo. So tingin niyo ba pagmamahal yun? Palagay ko hindi. Pag sinabi ho natin pagmamahal, mga kapatid, ano? Pwede kitang tanggapin labas dun sa aking pamantayan sa buhay. Pwede tayo magsama o pwede kong kilalanin ang iyong presensya bagaman hindi ka pumapasa sa aking pamantayan. Naalala ko po tuloy ang isa mo nating kasamang manggagawa, ano? Isang kasama nating pastor. Doon siya po ay nagsisimula pa lang na maglingkod sa isang local church. Tinanong na siya ng mga council members, Pastor, ang kailangan namin dito, yung lagi namin nakakasama at nakikita. Ano? Dito sa simbahan ito, dapat kasama ka namin lagi. Sabi naman ng pastor, ano naman nung pag meron akong ibang duty? Ano? Eh, may mga miyembro kasi gusto nakikita lang ang pastor. Maski nandiyan ka lang. Nakaupo ka lang dyan. Wala ka namang ginagawa. Ano? Makita ka lang, okay na. Sabi ng mga pastor, dapat huwag ka muna mag-aasawa. Ano? At iba pa ang mga tinatawag po natin mga pamantayan. Pero malinaw po dito mga kapatid na sinabi ng ating Panginoon na ang pagmamahal ay hindi pag-aari. Pag ikaw ay nagmahal, hindi mo inaari ang isang tao. Hindi mo ginagawang, ano po, property. Ganun din po yan sa pagsasama natin mga kapatid. Lalo tigit po sa buhay mag-asawa. Hindi ko natin pag-aari ang ating mga partner sa buhay. Hindi din sila commodity. Hindi rin sila material na bagay na ako ang nagmamay-ari sa iyo. Kailangan sumunod ka sa akin. Dahil ako ang nagpapakain sa iyo. Ako ang nag-aalaga sa iyo, etc., etc. So may mga kanya-kanya po tayong pamantayan na tinatakda upang bigandaan ang tinatawag po nating pagmamahal. Pero ang ating Panginoong Hesus, kailanman ay hindi nagtakda ng pamantayan sa tulad natin. Ang kanya pong kamatayan sa krus ay tanda ng kanyang wagas na pagmamahal sa bawat isa. Na bagaman hindi po tayo karapat-dapat na mahalin, tayo ay tinanggap at minahal ng ating Panginoong Kristo. Yun ang tunay na pagmamahal. Inaalis po natin yung mga tinatawag na mga barriers ng pamantayan namin sa buhay. Kaya dapat po pag nagsabi tayo ng pagmamahal, mamahalin kita, maging sino ka man. Ano ho? Ano pong kasunod ng kantang yon? Balutin mo ako ng iyong pagmamahal. Sharon na pala, no? Nagpapalag ka na pala.
alam mo ninyo, sa totoo lang, mahirap talaga magmahal kapag hindi ka nakatanggap ng pagmamahal o nakaranas ng pagmamahal. So pagmamahal mga kapatid, dapat naranasan muna natin. Hindi ka pwede magmahal kung ikaw ay hindi nakaranas ng pagmamahal. Tama po? At kinakailangan po ang pagmamahal, inaalis natin ang ating mga pamantayan. Sapagkat ang ating Diyos kailanman ay hindi nagtakda ng pamantayan sa atin. Itinatawag po natin acceptance ay naroon. Naalala ko po yung isang commercial na Smart Communications. Total, nag-sponsor naman niya sa PPCRB. Sabihin na natin yung company, yung Smart Communications. Meron pong isang commercial na, ewan ko lang kung naalala niyo po yan. Isang pamilya na kumakain po. Yung tatay po niya ay isang general, retired general ng military. At yung kanyang anak, hindi niya masabi-sabi yung tunay niyang katangian. Yung puso, yung ano niya, katangian niya lalaki, pero meron siyang pusong babae. Nalala niyo yung kwento yun? Ano? So, ang ginawa na lang niya, dinaan niya sa social media. Humingi siya ng friend request doon sa tatay niya. And then, natapos po yung kanilang pagkain na naghiwa-hiwalay sila. At binulungan siya ng kanyang asawa. Yung anak mo, hindi doon sa inaasahan mo sa kanya. And then, inaccept niya yung friend request ng anak niya. So, ano po yung lesson doon mga kapatid? Meron pong mataas na pamantayan yung ama. Kasi retired general siya ng military. Sa pamantayan natin bilang mga tao, skandalo yun. Dahil meron siyang anak na nasa LGBTQ community. Hindi ba sampal sa kanya yun? Pero dahil tinanggap niya at minahal niya yung kanyang anak, naging buo at kumpleto yung kanilang pamilya. Sometimes mga kapatid, mahirap natin tanggapin ang isa't isa. Kasama po ng pagmamahal yung pagtanggap. Ano? Kaya tanggapin nyo na yung katotohanan na meron po tayong kani-kaniyang mga kahinaan sa isa't isa. Meron din naman tayong mga kalakasan. At tinatanggap po natin ang bawat isa ayon sa ating mga kalakasan at kahinaan. Buo at kumpleto po ang pagtanggap natin sa isa't isa. Hindi ho natin pinipili. At yan po ang esensya ng tunay na pagmamahal. Hindi lang po emosyon, kundi kung paano natin pakikisamahan at tatanggapin ang mga taong hindi katanggap-tanggap sa atin. Sapagkat sinasabi rin natin na tayo hindi katanggap-tanggap sa Diyos, subalit minahal niya tayo. Kaya dapat yung ating pong pagtrato sa bawat isa, pantay. Dapat meron din po tayong pagpapahalaga sa bawat isa. Ano man ang estado mo sa buhay, mahal ka ng Diyos. Ano man ang pinagdaanan mo madilim sa buhay, mahal ka ng Diyos. Dahil tayo kung lahat ay tinubos at minahal ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa umagang ito, simple po ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Magmahalan tayo. Kung paano minahal tayo ng ating Panginoon, magmahalan tayo. At kung tayo ay may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na tayo ay ang alagad ng Panginoon. Gusto ba natin maging makilala bilang maging alagad ng Panginoon? Magmahalan po tayo. Sa pangalan po ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tawag sa pagkakaloob. Tandaan ninyo ito.
Ang nag-aasik ng kaunti ay umaani ng kaunti. At ang nag-aasik ng marami ay umaani ng marami. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sarili na pasyahan ng walang pag-aatubili at hindi sabinitan. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan at magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan. Para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ng iba gaya ng sinasabi sa kasulatan. Namigay siya sa mga dukha, kailanman ay hindi nakakalimutan ang kanyang mabuting gawa. Gumawa tayo ng paghahanap. Pinagpala mo kami sa maraming kaparaan ng aming Panginoon at ang buhay namin ay puno ng pagpapasalamat at pagpupuri sa iyong katapatan at kabutihan sa aming pagkakaloob. Nawa ay maipahayag ng aming mga alay ang aming matapos na pagpapasalamat sa lahat ng biyaya ng bigay mo. Upang kami ay mabuhay at maging daluyan ng buhay at pagpapala sa aming kapwa sa pangalan ni Jesus. Ating pong pagkakaloob ang ating special offering para po sa ating PCS. Sa pag-awit po natin ng himno ng pagkakaloob. My joy, my Lord,
Tayo po ay manalangin. O aming Diyos, kami po ay upang lumalapit sa inyo sa mga oras na ito upang itaas ang inyong dakilang pangalan. Taglay ang pagkilala na walang sino man ang karapat-dapat sa amin. Kami, Panginoon, ay nakagawa ng mga bagay na hindi ayon sa inyong nais, sa isip, sa salita, at sa gawa. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa nagdaang pambansang halalan na inyong ginabayan at sinamahan ng aming mga kababayan. Bagaman marami rin po mga insidente ng karahasan, pandaraya, at iba pang mga bagay na hindi ninyo nais, Panginoon, ito po'y aming inilalapit sa inyo sa mga oras na ito. At itinuro niyo sa amin, Panginoon, na sundin namin ang aming konsensya at ang aming mga puso. Ganun din, itinataas namin sa inyong pangalan sa oras na ito ang pagpili sa aming magiging mga tagapanguna ng inyong iglesia. Pangunahin niyo po kami, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu. Gamitin kasangkapan ng inyong mga anak at lingkod upang magpatuloy sa gawain na inyong pinagkatiwala sa amin. Nagpapasalamat po kami sa inyong mga anak na buong puso at buong loob na tinanggap ang mga nominasyon. Dalangin din namin, Panginoon, ng inyong kalooban ang siyang manahan at mangyari sa mga oras na ito. Bigyan niyo po ng sapat na karunungan ang bawat isa. Bigyan niyo po kami ng kaisipan upang talusin, upang i-discern ang tama sa mali. Panginoon, turuan niyo rin po kami magmahal kung paano kami inyong minahal ng walang pagtanggi, nang walang mga pagtatami o Diyos, nang walang halong panunumpa, ng mga bagay, Panginoon, na aming tinanggap ang tunay at talis sa inyong pagmamahal, nang inyong inialay ang inyong sarili doon sa krus ng Kalbaryo at ibinuhos sa inyong banal na dugo para sa bawat isa sa amin, upang tanggapin namin ang pagpapatawad, ang katubusan, at ang buhay na walang hanggan. Panginoon, napakadakila ninyo sapagkat inyong inialay ang inyong sarili para sa tulad namin hindi mga karapat-dapat. Kami, O Diyos, na hindi umabot sa inyong pamantayan, ay inyong binigyan ng pagkakataon para makasama kayo upang magkaroon ng pagkakataon na magbalik loob sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyong walang hanggang pagmamahal. Kaya, Panginoon, inyong atas sa amin, ang inyong putos, na kami ay magmahalan, ay dapat namin tuktin at gawin nang walang pag-aagam-agam. Buong puso namin pagtiwalaan ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Alisin ang anumang mga pag-aagam-agam at pagdududa sa aming mga puso. Alisin ang aming mga marurumi naming kaisipan, ang marurumi naming mga labi, O Diyos, ay inyong pakalinisin. Ganun din ang aming mga puso ay inyong pakadalisanin. Upang nang sa gayon, magkaroon kami ng buo at tapat na pagtitiwala sa aming kapwa. Lalo tigit sa aming mga kapatid at kasama dito sa inyong iglesia. Panginoon, hayaan niyo po na bawat isa sa amin ay maglingkod ng may kagalakan. Hindi napipilitan lamang, hindi dahil sa pangalan lamang o aming Diyos, sapagkat ang paglilingkod sa inyo ay hindi lamang isang posisyon, kundi ito ay isang pamamaraan ng aming pagtatalaga ng aming mga buhay. Sa kung paano namin kayong paglilingkuran ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa. Ngunit nga, Panginoon, na hindi madali ang sumunod sa inyo. Marami po kami mga krus na dapat pasanin. Marami po kami dapat isaalang-alang na sa halip na aming bibigyan ng daan ng aming mga sarili, ay isasantabi na muna namin ito pansamantala. O kaya, Panginoon, ituro niyo po sa amin ang maging tunay, tapat at mapagkumbabang mga lingkod. Na hindi namin laging itinataas ang aming mga sarili, O Diyos, kundi lagi namin itataas ang inyong dakilang pangalan lamang at wala na. Panginoon, galangin mo po ang ating mga kapatid na to, kapatid na Ana,
Ipuhin niyo po siya sila ng inyong mapagpalang kamay, Panginoon. At sa iba pa namin mga kapatid na nakaranas ng karamdaman pisikal, tanggapin nila, O Diyos, ang kagalingan at kalakasan nagmumula lamang sa iyo. Ganun din ang kaaliwan at kapayapaan sa aming kapatid na Melissa. Nakamakilan lamang, Panginoon, ay aming nilaga ang mga abo ng aming kapatid na Albert sa kanyang pinagtungan. Ang inyong kapayapaan, mga Panginoon, ang dumatalin sa sambahayan ng Paro. At sa iba pa namin mga kapatid ng Panginoon na nawalan ng mga kanilang mahal sa buhay. Ang inyong kapayapaan, ang inyong kaaliwan, at ang pag-asa ang patuloy na manahan sa kanila. Panginoon, pagbuklurin niyo po kami at pag-isahin bilang inyong mga anak at bilang inyong mga lingkod. At patuloy namin tanghalin, Panginoon, ang inyong dakilang pangalan saan man at anuman ang aming sapitin. Kami man ay dumaan sa mabibigat na hamon at pagsubok ng buhay. Patuloy ka namin paglingkuran at patuloy ka namin pasalamatan. Sapagat iyo, Diyos, na nararapat ang papulihan at sambahin. Ingatan niyo po kami sa aming pasamantalang pag-iwalay sa umarang ito, Panginoon. At itinatalaga namin at itinatapos sa inyong pangalan ng Vacation Church School na mangyayari po sa araw ng bukas hanggang sa Biyernes. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga kinasangkapang mga volunteers, teachers, staff, at mga pamilya, Panginoon, na magiging kabahagi nito upang matugunan ang mga pangangailangan ng bawat isa. Ang mga bata, Panginoon, ay aming pinagdalala sa inyo. Ingatan niyo po sila. At ganun din ang mga magulang ng mga bata. Salamat po sa kanilang pagtitiwala, Panginoon, sa iglesia nito. At patuloy naman namin na magampanan ang ministeryo ninyong pinagkaloob sa amin at ipinagkatiwala sa amin. Ano man ang aming sapitin, patuloy kami magtiwala sa inyo, Panginoon, na kailanman hindi nyo kami pababayaan, na kailanman hindi nyo iiwanan ang iglesia. Ito po ang aming pagsama, panalangin ng aming pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Humayo tayo ngayong nagpupuli sa Panginoon. Humayo tayo kung saan tayo dadalhin at pangungunahan ng Espiritu ng Diyos. Huwag palikuran na sino mang tinanggap ng Panginoon. Ipakita natin sa ating kilos at mga gawa, sa ating mga salita na tayo ay mga alagad ni Jesus. Mahalin natin at tanggapin ng ating kapwa, gaya ng pagmamahal at pagtanggap niya sa atin. Nawa ang Panginoon Diyos ang magsilbi nating simula at katapusan. Si Kristo ay manan sa ating kalooban at ang Espiritu ay pagkalooban tayo ng kakayanang makita ang malawag ng kabutihan at ang radikal na pagmamahal na meron siya para sa atin at sa bawat isa. Humayo tayo ngayon sa kapayapaan na kahandang ibigin at paglingkuran ng ating isang Diyos, ang manilikha, manutubos at liwang matubay. Amen. Darako na po tayo sa ating halalan 2025. At gagawin po natin ay para po sa ating mga cardinal sa Roma. Isasara po natin yung pinto. Kailangan mo nalabas. Ito ang ating conclave. At tinatawagan ko po ang ating kapatid na Grace at Venus na lumapit po sa harapan. Pinapakilala ko po sa inyo ang ating mga nominate members. Una-una po ang inyong lingkod. At ang ating kapatid na Venus at Grace. At pwede na po nating kulumpunin ang mga nominations para po may pakilala na natin ang mga nominado para po sa kanilang mga posisyon. Nomination pa lang po yan, ha? Hindi pa tayo nag-elect, ha?
Nomination pa lang yan. Nomination pa lang. Paki-fold po, tapos ipasok po natin dito sa Nakasan niyo sa'yo. Patayin ko na po.